Mga kaermitanyo, hindi ko inaakala na ito na pala ang katapusan ng ating kwento. Simulan na natin to. Dali-dali yung pinainom ni Mang Carpio sa lalaki. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yun, agad naman niya itong binulungan ng ipagtapat mo na ang lahat. Matapos niyang bitawan ang mga katagang yon, bigla namang lumiyad-liyad ang lalaki hanggang sa dumating ang puntong animoy nababali na ang kanyang gulugod. Maya-maya pa, bigla naman yung kumalma at kasabay nito ang pagbula ng kanyang bunganga at pagdilat ng kanyang mga mata. Huwag ka nang manlaban. Sabihin mo na ang lahat ng nalalaman mo. Papahirapan mo lang sarili mo kung patuloy mong kontrahin ang utos ko. Dagdag pa ni Mang Carpio. Nang marinig naman ito ng lalaki, bigla naman itong tumingin sa kanya habang mabilisang sumasagot ng, "Patay na ang katawan ni Tasyo. Matagal na. Kami ang napag-utusan na kanyang pangkat na manilbihan sa kanila hanggat hindi pa dumarating ang pagkamatay ng Diyos Ama. Pakiusap, huwag nyo na silang pakialaman pa sapagkat nalalapit na ang muli nilang pag-usbong dito sa mundo." Dagdag pa ng nilalang na kaya ganon ang sinapit ng pangkat ni Tasyo ay dahil sa pagtatangka nitong magtaglay ng mga lihim na karunungan ng bangkay ng ermitanyo na namatay sa lugar ng mga engkanto. Masyado silang naging ambisyoso na kaya nilang mapahangwakan ang ganong uri ng kapangyarihan na siya namang nagdulot ng pagkawasak ng kanilang pangkat. Ayon pa sa nilalang, kaya tinangkayong pag-aralan nila Tasyo, gawa ng labis silang nababahala sa pag-usbong ng mga bunggaitan na kanilang nakalaban ilang taon na ang nakaraan. Matapos itong marinig nila Nuli, agad namang ipinaturo sa lalaki ang insaktong kinaroroonan ng mga katawan nila Tasyo at ng mga sungaw. Pagturo nito sa kanila, agad naman nila itong pinuntahan nang walang pagdadalawang isip. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, napansin nila noong paliit ng paliit ang lagusang kanilang dinaraanan. Nang ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang isa pang pasilyo kung saan bumungad sa kanila ang nakapaikot na himlayan ni Tasyo. Paglapit nila rito, napansin nilang dahan-dahan ang naagnas ang mga katawan ng mga ito sa kabila ng paghinga nito ng normal. Sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid, ay doon nila nasipat ang mga mutya nitong nakalapat sa kanilang mga dibdib na siyang pumipigil sa kanilang mga kaluluwa na ito'y makatakas. Nasipat din nila ang 7 uri ng mga buhay na mutya sa higaan ni Tasyo na para bang isang kasangkapan sa muli niyang pagkabuhay. Dahil sa mga nakita noon nila Nuli, agad naman nilang sinunog ang buong lugar. At kasabay nito, ang pagkuha nila ng mga mutya na pinaghirapang kunin ng mga tagasunod ng isang demonyong bunggaitan. Habang lumalakas ang unang apoy sa pasilyo, kitang-kita naman nila ang pagsisigawan ng mga kaluluwa ng mga ito habang patuloy na kumakawala sa kanilang mga bangkay. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang umalis sa lugar nang masipat nila ang pagkapal ng itim na usok na mabilisang binalot ang buong paligid. Bago nila nilisan ang pasilyo, nagpasya naman si Mang Carpio
kunin ang lalaking kanilang sinunugan ng paa at nagpasyang ihagis ito sa nagnanangis na apoy. Sa paglabas nila ng yungib, doon na nila tuluyang napagtanto na kaya pala naghanap sila Tasyo ng mga mutya dahil sa kanilang pagnanais na muling mabuhay sa mundo. Magaman hindi alam ni Nuli ang totoong nangyari sa grupo nito, naging masaya na lang sila kahit papano dahil tuluyan na nilang napigilan ang muling paghari ni Tasyo na kauri nilang mga bunggaitan sa kaliwa. Nang gabing yun, nagpasya na lang silang lumabas sa yungib at matapos nilang maisagawa ang kanilang misyon, nagpasya silang bumalik na sa kanilang lugar kinabukasan din. Sa paglipas ng mga araw, naging matiwasay naman ang kanilang pamumuhay sa lugar. Kasabay ng paglago ng kanyang manukan ay ang paging matunog ng kanilang pangalan sa mga sabungan sa buong Bacolod. Habang unti-unting lumawak ang manukan ni Nuli, tila ba sumasabay rin ang pagdagsaan ng mga nilalang na nanggaling pa sa ibang lugar. Ayon kay Nuli, tila ba ng patagal dumarami din ang mga nilalang na gustong subukin ang kanyang kakayahan. Makalipas pa ang ilang buwan at halos taon, nang mapansin nilang may mga nilalang na ring nanggagaling sa ibang dimensyon ang umaaligid sa kanilang baryo, doon na nagpasya itong si Nuli na kausapin ng masinsinan ang ermitanyo. Kaya isang gabi, habang nag-iinuman sila ng tuba sa labas, may sinabi siya dito. "Manong, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Tungkol ho ito sa mga nangyari sa ating kapaligiran tuwing gabi. Bakit parang hindi yata tayo tinatantana ng mga nilalang sa kaliwa? Hindi naman na tayo pumapatay ng ganung uri ng nilalang, di ba?" Nang marinig ito ng ermitanyo, hindi naman ito sumagot at tumitig lang sa buwan. Maya-maya pa, muli itong tumingin sa kanya at nagwika ng, "Isa lang ang kasagutan sa mga katanungan mo, iho. Naalala mo ba ang mga sinabi ko sa iyo noon na hanggat hawak mo ang bertud ng bubuyog na nasa loob ng sistema mo, hindi matatahimik ang buhay mo sa mga nilalang na yan. Kapag hawak mo ang batong yan, nangangahulugan lang ito na isa ka pa sa mga mandirigma ng mga diwata na patuloy na lumalaban sa mga demonyo ng kalupaan maging sa impyerno. Wala ka bang napapansin sa sarili mo na magmula nung mapasakamay mo ang batong yan, kung ano ang itsura mo noon, ganon pa rin sa hanggang ngayon? Yan ang epekto ng kapangyarihan ng mga diwata sa kalikasan na hirampa sa dakilang ama. Hanggat lumalaban ka sa nakatakdang tungkulin mo, mananatiling bata at malakas ang pangangatawan mo, iho. At isa sa sumpang nakapaloob dito, hanggat isa ka pa sa mga mandirigma, kailanman hindi ka magkakaroon ng mapapangasawa." Sagot ng ermitanyo. "Pero Manong, gusto ko na ng normal na pamumuhay. Gusto ko pa hong bumuo ng pamilya ko. Patawarin mo ko, Manong. Naalis na ako sa sinumpaan kong tungkulin sa mga diwata." Nang marinig ito ng ermitanyo, kitang-kita ni Nuli ang labis na lungkot sa mukha nito. "Baka nalulungkot ka lang, iho. Ano? Gusto mo pa ng tuba? Gigisingin ko pa ang mga bata natin." "Hindi na, Manong. Buo na ang desisyon ko. Patawad muli." Sagot ni Nuli sa ermitanyo. "Pag-isipan mo ng mabuti ang desisyon mo, iho. Dahil hindi basta-bastang muling makuha
ang kapangyarihang tangan mo. Bibigyan kita ng 7 araw na palugit para mapag-isipan mo ng mabuti ang mga desisyon mo. Sagot naman ng ermitanyo. Okay lang naman sa akin kung magtatampo ka sa mga desisyon ko, Mano. Lubos ko itong tatanggapin. Ano ka ba? Hindi porke isinuko mo na ang kapangyarihan ng mga diwata, wala ka ng silbi sa aming pangkat. Parte ka pa rin ng samahan namin ni Tonyo, iho. Isipin mo, kahit magkakaroon ka pa ng pamilya, wala itong problema. Nasa iyo na ang mutya na pinakamalakas na mutya ng palay. Matapos nilang mag-usap, nagpasya na silang magpahinga. Sa mga nagdaang mga araw, patuloy pa ring pinag-isipan ni Nuli ang kanyang mga desisyon. Subalit, mas nanaig talaga sa kanyang puso na bitawan na ang bertud ng bubuyog sa kanyang mga kamay. Dahil pakiramdam niya buong buhay, hindi siya lulubayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa pagsapit ng 7 araw, doon na sila nagtipon-tipon, maging ang pangkat ni Tonyo. Nang malaman ng pangkat nila ang desisyong gawin ni Nuli, wala namang nagagawa ang mga ito dahil sa yun ang kanyang gusto. Kung saan ka man maging masaya ka, Nuli, ay doon na din kami. Ikaw ang may karapatan sa ikakapanatag ng iyong buhay. Uwi ka naman ni Tonyo sa kanilang harapan. Maraming salamat ho, mga kaibigan, sa pag-intindi at pag-unawa nyo sa aking mga desisyon. Naway, sana wala pa ring magbabago sa ating samahan, ha? Sagot nitong si Nuli. Kaya nung mismong araw, kaagad isinagawa ng 2 ermitanyo ang kinakailangan nila sa ritual na pagsuko ni Nuli sa bato. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, naroon na silang lahat sa pusod ng gubat, kung saan ipinagkaloob kay Nuli ang bertud na yon. Pagpatak ng saktong oras, agad isinagawa ng ermitanyo ang kanilang ginagawang ritual. Matapos niyang mailuwa ang bato sa lupang nilataga ng dugo ng hayop, ay agad din itong hinigop ng lupa. At kasabay nito ang pagdilim ng kalangitan at nagkaroon ng makapal na ulap at hindi naglaon. Tuluyan ding umulan nang sinasabayan pa ng pagkidlat at kalundog. Ayon kay Manong Duming, na nagpapahiwatig lang ito na tuluyan ang binawi ng diwata niyang gabay ang kanyang matagal nang pinangangalaga ang gamit. Paghupa ng ulan, doon na sila nagpasyang bumalik sa kanilang lugar. Kinagabihan, habang nag-usap-usap ang buo nilang pangkat, napatanong naman ang ilan nilang mga kasama sa ermitanyo kung bakit kinakailangang isuko ang bertud na yon, o hindi ba pwedeng ipasa na lang. Pero ang sabi ng ermitanyo, pinagkakaloob ang ganong uri ng gamit sa isang tao at kailangang mamili ang isang gabay ng tao na naangkop para sa kanya. Kapag nangahas na ipasa sa ibang tao ang nangangalaga dito, magkakaroon ito ng matinding sumpa na kailanman hindi mo gugustuhin. Lumipas ang mga araw, buwan, tuluyan ang natahimik ang buhay ni Nuli. Sa tulong na rin ng bago niyang mutya, mas lalong umusbong ang kanyang manukan at kalaunay naging mayamang negosyante at magsasabong itong si Nuli. Lumipas ang ilang mga taon, nakabuo na rin ng sariling pamilya itong si Nuli. Pero paminsan-minsan, minsan na lang silang nagkikita ng 2 ermitanyo at ng pangkat ni Danilo. Magmula kasing nagkaroon ng pamilya itong si Nuli,
hindi na siya gaano sumama sa mga misyon. Pero higit sa mga karanasan niyang hindi malilimutan ay ang karanasang minsan niyang napasakamay ang bertud ng bubuyog. Okay mga kermitanyo, medyo nalungkot ako dahil minamadali ng writer. Hindi ko alam, parang dami niyang nilaktawan o patalon-talon siya ng ibang taon. Siguro hanggang doon na lang talaga ang kwento kasi ano pa naman, 'di ba? Siya ang may pinanggalingan ng kwento, 'di ba? Tapos kumalas siya sa grupo nila Manong Duming. Hindi naman sa kumalas talaga, hindi na sumasama. Ano pang ikikwento niya, yung pagsasabong niya? So ganito talaga ang kwento mga kermitanyo, may katapusan talaga. Pero huwag kayong mag-alala. Meron mang nagtatapos, meron ding nagsisimula. Isunod natin yung kwento nating naputol noon. Hindi ko alam kung anong title noon pero bukas na bukas i-upload natin o hindi kaya mamayang gabi. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa patuloy nating pagsasama sa kwentong ito. Hindi ko alam kung umabot ng 3 taon ba to o mahigit pa. Sa mga nakikinig dyan na yung pinagsimulan ko pa ng kwentong ito, yung nagsisimula pa lang tayo, comment naman kayo sa baba kung nakaabot pa kayo. Kasi yung iba nag-back out na. Hindi ko alam. Parang nagsasawa na. Pero may kwento tayong bago. Napakalupit. Dahil kahit ako mismong nagkukwento ang nagnanarrate ng story na yon, kinilabutan ako. So yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ermitanyo.